So, hello. This would be the continuation of lesson 1. Part 2 na tayo. So, let's go with fire alarm system. Am I done with this? Yeah, I'm already done with this. Let's go. So, again, I'm Denden Obra. I'm certified security professional. So, when we say fire alarm systems, ito yung mga devices na ini-install para matulungan tayong ma-detect yung mga apoy, sunog, at ma-detect yung mga kahit na ano nagkukos ng apoy or usok man lang, di ba? At kapag biglang umiinit yung paligid, may usok, then yun. So, yung mga early signs na magkakaroon ng sunog is na-detect para mas maagapan ng mas mabilis, di ba? So, marami tayong uri ng fire protection system. We have the automatic sprinkler system. From the word itself, automatic and sprinkler. So, ito ay isang integrated network of hydraulically designed piping installed sa isang building, structure or area with outlets na naka-arrange in the systematic pattern na automatically naglalabas ng tubig kung ma-activate yung fire system na yon, alarm system na yon, dahil sa init or combustion ng apoy. So, automatic siya, like sprinkler system mo, first floor to second floor, third floor, fourth floor. Integrated network siya na magkakakonekta, na meron lang isang area na umuusok yung mga nagsisigarilyo na sa isang room. Pag may nakita kayo na bawal magsigarilyo dito, kasi na-activate na kapag work ako sa mga ganitong offices at ganitong mga structure area, may kita nyo parang may tubo-tubo dun sa mga kisame nila and other area. Kapag meron parang nag-combustion, like apoy na biglang posporo or gano'ng kaliit or may usok, automatic naglalabas ng tubig yung kanilang automatic sprinkler system. Yung fire pumps, ito naman ay isang mechanical device na nagsusupply ng tubig na ginagawa ng mano-mano or motor-driven. So, itong mga pump na to are ideal kung when natural supplies of water are readily available like river, lake, or stream. So, maganda to kung halimbawa may malapit na area na merong tubig katulad ng dagat or sapa o ilog. Doon na lang kinukuha, doon na lang pinapump, minamanual or minumotor. Okay. Stand pipes, ito yung galvanized iron, steel, or plastic pipes na nakikita sa loob ng building from the lowest to the top floor. Na merong water under pressure na pwedeng magamit in case of fire. Ang fire hydrant naman, meron tayo nito, nakikita natin yan palagi. Mechanical device na malilocate siya sa isang installation or street when fire hose is connected so that the water with pressure will be available to extinguish a fire. May portable hand extinguishers naman tayo. Ito ay isang firefighting equipment na kung saan portable siya, pwedeng madala kahit saan, or in a cart na pwedeng magamit para maapula ang apoy. Depende siya sa context or extinguish of anong klaseng apoy, gaano kalaki o gaano kaliit. Ang mga alarm system naman, buildings may also be equipped with detections system that will transmit an alarm. Some detector are designed to respond to smoke and others to heat. Yung for alam mga napapanood nyo sa Facebook, yung di niya sinasadya dahil natapa siya, napindutin niya yung fire alarm and automatic nagka-alarm na sa buong hotel o buong apartment na yun. So, yun yung example ng alarm system. Mga naglalaro ng fire alarm, grabe kayo, di ba? Smoke alarms, ito yung mga sound, naglalabas siya ng alarm or tunog kapag nakadetect siya ng usok na pwedeng mag-cause ng apoy. So, may dalawang uri niyan, ang photoelectric, nakikita na yung usok, and ionization, nararamdaman niya yung usok. Let's go with the locks and keys sa mga kandado at sa susi. Ito yung mga locks, alam naman natin ito. Madami yan, padlocks, cylinder locks, code operated locks, marami. So, kandado. Ang lock, pwedeng mechanical, mano-mano, pwedeng electrical, pwedeng hydrochloric, pwedeng electronic device para ma-prevent o mapigilan yung pagpasok
sa isang building o isang kwarto, container o kahit na anong hiding place para mapigilan din yung pagnanakaw o pagkukuha ng mga bagay na nasa loob ng isang certain na room na walang pagsang-ayon ng may-ari. Padlock, from the word it's a padlock, pad, para siyang pad. So, medyo malapad siya. Ito ay isang portable at detachable lock na merong sliding hasp which passes through a staple ring or the like and it's then made fast or secure. Mabilisan siya and also secure and durable, di ba? Key this earliest form, di ba? Ito ay susi. Ito ay instrumento para maisara o mabuksan ang pagkakasara ng padlock, di ba? A metal bar na may notches or grooves that when pag pinasok mo siya sa lock ay maiikot niya yung operating mechanism ng isang kandado. Kaya nabubuksan, hindi ba? Si Peterman ay isang English term na ginagamit para ma-describe mo isang tao na lockpicker, yung magaling magbukas ng padlock even though that they've been using only kahit ang ginagamit lang nila is yung paper clips, yung ano ba bang example? Yung mga alambre and yung pardible. Ang galing-galing nilang gumawa ng improvised na key para mabuksan ng isang padlock. Warded lock. Ito yung warded lock. Medyo little lang yung security niya. Ito yung uri ng lock na must therefore be used only to have a privacy. Kumbaga, gusto mo lang privacy like sa kwarto mo lang, pero dapat may master key pa yun o may lock pa sa mismong diba? O kaya sa gamit mo lang sa mga cabinets, diba? Pero hindi siya nakakapagbigay ng high degree of protection. Ang this tumbler lock, nakakita na ba kayo nito? Diba usually common to sa mga vendo machines, ganito yung itsura, diba? Designed for use of automobile industry and or general use in car doors today. Because this lock was easy and cheap to be manufactured, its use has expanded to other areas. Pwede makita mo rin to sa mga kandado sa mga pag bumibili ka ng mga cabinets, diba ganito? Files and padlocks. Delay afforded is approximately 10 minutes. Hindi siya nakaka-secure talaga na as in. Nade-delay lang yung pag-open niya. Like, ilang mga minuto. Depende sa galing na nagbubukas. But again, it does not offer a high quality of security. Ang lever tumbler lock, ito yung padlock sa mga pinto namin. Ganito. Lever tumbler lock, they are difficult to define in terms of security since they are very greatly in their effectiveness. They are used in safe deposit boxes and for all practical purpose pick group. Combination lock. Most of these locks have 3 dials and must be aligned in proper in order to open the lock. In order the lock to be open. So, combination numbers. Code operated lock, you have to encode the code, diba? Para mabuksan mo yung kandadong yan. Ito yung mga combination type ng lock na walang susing ginagamit. Only the numbers or combination, either letters or numbers. Pipindot ka ng mga series ng number button and the proper sequence opens them. Yung tamang pagkasunod-sunod. And some of them are equipped to alarm if mali yung nilagay mong code. Yung iba may alarm mechanism na tumutunog. Diba? These are high security locking device. If no one knows the code, diba? Mataas yung security niya. Pero if someone knows the code, then you're already in a compromised situation. Diba? Card-operated lock. Card sa mga hotels, diba ganito? These are electronically or more usually magnetic coded card notch. Embossed or containing an embedded pattern of copper locks are used and operated such lock. Usually fitted with recording devices which register time or use of the identity of the users. Let's go with the susi. Change key, a key to single lock with a master key system.
Pag sub-master key, a key will be open all the locks within a particular area and facility. Pag master key, itong susi na to will be open all the locks when 2 or more sub-master key systems exist. Grand master key, a key will be open everything in system involving 2 or more master key groups. Let's go with protective cabinets. Safe. In the word safe, di ba? Siguro kayo may safe kayo sa bahay. Ito ay maliit na metallic container na ginagamit para maproteksyonan ng mga maliliit na items katulad ng document, pera, at mga alahas. Categories, meron tayong categories nito is fire safe and burglary and robbery resistive. Sinabi mo resistive, although you can open it, but it will take a lot of time kasi nga it's bakal, di ba? And safe din siya sa sunog. Safe cracking methods. Para mabuksan, para masira ang safe, lalo na kung may mga alahas and akyat bahay, no? Paano nila nabubuksan? Drilling, di ba? Dinidrill nila or sinusuntok nila or hinampas nila. Nabubuksan to by knocking off the combination of dial and drilling hole to expose the locking device. Yung combination niya, di ba? Dun siya bubuksan sa malapit sa combination key and then pwedeng sirain mula doon pag nabuksan na siya. Di ba? Burring. Itong burring na to, dinadaan to sa proseso ng nilalagay sa apoy na may mataas na temperature, di ba? Oxyacetylene torches or burning bars para mabuksan yung opening ng wall ng door or ng safe. Pag filling naman, ito yung process ng attacking the seams of metal plates with pry bars and other tools to peel back layers of metal and thus exposing either locking mechanism or the interior. Pag ripping, pareho rin siya sa peeling, kaso lang yung ripping, ma-accomplish siya against a solid metal wall container with thin wall. X-ray naman, ginagamit to para malaman yung position ng combination ng mechanism na kinakailangan para ma-open yung safe. Social in X-ray pa. Explosives, nitroglycerin and plastic explosive are still used but not as much as in the past. Para nga na mabuksan yung safe, papasabugin. Power tools. Involved siya ng gagamit ng kuryente, di ba? Like power drills, hydrochloric tools, and rotary devices. Manipulation. Very few safe crackers have skill to use this technique. We're done with fire, we're done with cabinets and keys and padlock. Let's go with personal security sa mga nagbabantay at mismong tao. Ito ang pinakamahalaga dahil security involves people, both on asset to be protected and as a source of security threat. Diba, we're using guards, company guards, and diba, gumagamit tayo ng personnel para ma-secure natin ang security. Nag-emphasize din to na kailangan i-set up ang system ng pag-hire ng mga tamang tao para ma-secure yung security ng ating kumpanya. At once ma-hire siya, i-assist natin sila sa mga kinakailangang mga idea at mga knowledge para makapagbigay sila ng highest quality of security sa mga employees at sa mismong client para ma-carry out nila yung tamang function. Let's go with personal security investigation. Pag sinabing ganyan, ito yung proseso ng inquiry sa character, sa reputasyon at discretion mo, sa integridad, morals at loyalty ng isang tao para malaman mo kung dapat mo ba siyang i-hired. At malaman mo yung pag na-hire mo siya, saan mo siyang ilalagay na matter. Or ano yung saan mo siya mas ilalagay, sa mga top secret o secret ba, di ba? Ano yung mga techniques sa personal security investigation? Unang-una, ang background investigation. Itong technique na to, napakamahal nito kasi gagamit pa tayo ng third party na sila yung magba-background check, or even you can use it on your own people in your company. But necessary, mahal to, but kailangan to para sa personal security, di ba? You may do the background check.
It serves as verify information on the application form. At para malaman po natin yung ibang information na makakatulong sa atin sa pagdesisyon kung i-hire ba natin itong taong to o hindi. Positive vetting. It is a process ng pag-i-inspect or exam with careful thoroughness. At ang essence po ng vetting is that it is in a personal interview conducted under stress. It is based on information previously given by the applicant. So, kung nabigay siya ng information, uulit-ulitin mo lang yun. Diba? Hanggang sa malabas niyo mo yung kung may medyo na-aasar ba siya, naiirita pa siya. You're just using your own initiative. Diba? Discretion. Other information is to during interviews, such as those discovered sa background investigation, which confirms or denies this given by the applicant. So, titingnan mo, according with the background investigation, titingnan mo, totoo ba talagang naging addict ka dati? Totoo bang palaaway ka dati? Ganon. And you have already know the answer, but it's up to him if he could aamin siya or hindi. This is one way to know if he's honest or not, and then it's your initiative or discretion to hire such person. It's all at your risk. Profiling. Ito yung process whereby ang isang subject, ang reaction ng subject sa future critical situation is predicted by observing, pag-oobserba sa kanyang behavior, di ba? Pag in-interview mo siya, ano yung galaw niya, di ba? Or analyzing his response to the questioner, such as the honesty test. We also have deception detection technique. So, itong proseso na to ay gumagamit ng device para malaman natin kung nagsisinungaling pa siya during the interview stage. Medyo magastos yun, di ba? Oh my gosh, wait lang. Sorry, nakikita niyo yung mga nakikita niyo yung mga chat. Hindi ko kasi na-off. Sorry na. We have pwede tayong gumamit dito ng malaman natin kung nagsisinungaling siya. We can use polygraph, psychological stress evaluator, and voice analyzer. Yung financial and lifestyle inquiry, para malaman mo kung yung lifestyle niya at yung pera niya, di ba? Kung mapera ba to, sunod ba siya sa luho, napaka extravagant ba ng pamumuhay niya or not, di ba? Itong klase ng investigation to, nalalaman natin or nakakuha tayo ng information base sa income at mode ng kanyang pamumuhay. Sometimes refers to as earning to debt ratio. Undercover investigation, it is a placement of an agent na sa isang role na agent's true identity in role remains unknown. Para malaman lang natin information kung may mga criminal prosecution ba or recovery of limitation of assets losses. Nangyayari to during pag may sa mga trade secret, di ba? May kalaban ka na company na halos na dikit-dikit yung services and all products na ino-offer nyo, you can send them an agent para magmanman, di ba? Exit interview. Ginagamit to usually kapag ikaw ay magre-resign na. So, tatanungin mo siya kung ano ba yung mga ganito, bakit ka nag-resign, meron ka bang sasabihin sa amin na kasi di ba kakanta na yan, yung mga nakikita niyang may nakikita siyang mga maling gawain, malakas na yung loob niyang ikanta, di ba? Kasi kung ikakanta niya na, tatanggal na rin naman ako eh. Yun yung goal nito. So, valuable tool to para magkaroon po ng opportunity na malaman yung mga grievances niya, yung nararamdaman niya sama ng loob sa management, so on. So, nakakabigay din to ng security sa atin kasi para malaman natin yung mga problema na hindi pa natin alam. Katulad nung dati, I was been working in yung sa mga luto-lutuan, karinderya, ganyan. And then, yun chismis na sa akin. Na yung magre-resign na yung kasama namin, kinanta niya. Kasi in-exit interview siya ng personnel. Kinanta niya na yung mga co-work namin is nangungupit ng mga hotdogs, ng mga frozen product, yung tinda mismo sa cafeteria. Kinukupit nila. And in what way kinukupit? Nilalagay sa basurahan. Kunya tinatapon, hinahalo sa basura yung mga frozen goods, yung mga hotdogs, yung mga And then, di ba, pag itatali na siya,
itatali na siya. Tapos iaabot na siya sa magbabasura. Ano rin nila, kada konsyaba din nila yung magbabasura. So parang yun, binibenta nila hati-hati din. Eh di nalaman din nila dahil nga dun sa exit interview. Security education, the most important of all, it came from education, di ba? Security education, ito ay kinakonduct para ma-develop natin security awareness natin sa mga employees ng kumpanya. And it should be cover all the employees regardless sa anong rank or position. Even though you're not in a security personnel, you have to at least have an education about this because you are all part of the security of the company. Kahit ikaw ay admin ka dyan, kahit tagawalis ka dyan, di ba? Even you're in the other branch or other division of the company, still you have the responsible and duties to maintain the security ng kumpanya nyo, di ba? So, mandatory to. Mandatory na magtuturo ng security sa lahat ng mga bagong personnel bago sila ilagay sa assignment nila sa kanilang bawat trabaho. And a downline security program na nag-aim ng instilling consciousness and dedication through demonstration, lectures, motivation, and suggestions. Ito yung mga phases ng security education. Okay, una, initial interview, di ba? Ikalawa, orientation na training. Ikatlo, refresher conference. Ikaapat, security reminders. And ikalima, security promotions. After with personal security, let's go with document information security. The most important din, kasi nga, ito na yung mga sikreto kung bakit umaasenso or bakit sikat ang isang kumpanya on their secret, the trade secret. Like, ano ba yung sikretong recipe ng Jollibee? Bakit ang sarap-sarap? Ano ba sikreto ng McDo? Bakit ang sarap-sarap? Ano ba sikreto ng gravy ng Jollibee? Bakit iba yung lasa ng gravy ng McDo? So, ganyan. So, that's all trade secret. How they're going to keep, kasi pag nag-spill lang yan, di ba? A lot of same taste like Jollibee na they can offer na cheap price, di ba? Mas tatangkilitin yun. Ang laking lugi ng Jollibee, di ba? Kung mangyari yon. So, when we're talking about document information security, ito ay ini-involve siya yung protection ng mga dokumento at mga classified papers mula sa pagkawala at access ng mga hindi dapat ma-access ng mga tao, damage, pagnakaw, at pag-compromise through disclosure. Kahit yung mga espionage, yung espiya, di ba? Pag sinabi natin classified information, kasama dito yung mga information na, of course, conserve the document, like the cryptographic devices na develop projects and materials following the categories, di ba? Sa classified information, meron tayong top secret, confidential, restricted, secret, and unclassified. Pag sinabi mong classify, nagre-refer to sa pag-assign ng information or material. Isa to sa mga apat na security categories after malaman yung information na nagre-require ng security protection. So, yun. Ito na-classify to. Ganon. Pag declassify naman, pagre-remove ng security classification from classified information or matter. Pag reclassify refers to act of pag-change ng assigned classification ng classified information or matter. Halimbawa, example ng reclassify, kung dating secret siya, magiging top secret na yung document. Ganon, reclassify. Pag upgrading, nagre-refers to sa act of assigning the information or matter to the higher classification than the previous assigned to it. So, katulad ng restricted, kung dating restricted ito, gagawing top secret yung document. So, that's upgrading. Compartmentation. Compartmentation, nagre-refers to sa grant ng access sa classified matter only to properly cleared person when such classified information is required in the performance of their official duties. So, ang compartmentation is pagpayag na ma-access yan ng isang pinagkakatiwalaang tao. Yung mga pinagkakatago-tagong dokumento. Kasi nga, kinakailangan yun sa kanilang trabaho. Need to know ng mga documents. So, it is a dissemination of classified information or matter to be limited strictly to those persons whose duties requires knowledge or possession thereof. Need to know, it is a document na, sa madalit sabi, yung dokumentong yun ay limited lang ang pwedeng makakita o makaalam.
compromise, nangyayari to kapag nawala na yung security or nakuha o nakita ng mga hindi otorisadong tao yung knowledge na nasa loob ng mga classified matters. So, na-compromise na. Kompromiso na. Pag security clearance, ito ay certification na nagre-responsable sa authority na ang person na nakalagay dun sa clearance na yon ay pwedeng magkaroon ng access sa matter na yon sa appropriate level. Halimbawa, dun sa security clearance na yon, pwede niya makita yung mga document na nasa secret lang, hindi yung sa top secret. Ganyan. Ito ay administrative determination that an individual is eligible for the access to classified matter. So, madalit sabi, ito para malaman lang na ito pwede niyang tingnan. Itong clearance, ito, ma-clearance siya. May security clearance siya, pwede niyang makita yung mga information na to. Purging. Process yan ng pagdidestroy ng document na hindi na kailangan ng organisasyon. Kaysa naman mabasa ng iba, di malaman pa yung information na yun, mas madali na sila makapag-start over, diba? So, sunugin na lang o sirain na lang. Encryption, method to ng pag-i-encode ng information para ma-prevent yung illegal use. Katulad niyan, halimbawa, secret document. Tapos, ini-encode niyo siya, nag-usap-usap kayo na gumamit tayo ng mga encoding. Like, ang A gawin nating araw, yung B gawin nating ulan. So, lahat ng document naka-encode. Para hindi nga naman mabasa ng ibang hindi authorized. Ang mga kabasa lang nun, yung nakakaalab ng paano i-decode, paano makrock yung encoding, di ba? So, we're done. Tapos na tayo sa padlock, tapos na tayo sa cabinet, tapos na tayo sa fire alarms, tapos na tayo sa susi, tapos na tayo sa mga tao, tapos na tayo sa document. Dito na tayo sa protection ng mga sensitive materials. Kasi meron pa mga sensitive materials. Paano yun mapoproteksyonan? We have proprietary information. So, itong information na to, that is some special way na relates sa status or activities ng mga possessors and over which the possessor assert ownership. So, ito yung mga information tungkol sa mga ginagawa ng mga may hawak ng document. Okay? Bakit inaalam pa yung information nun, ma'am? Kasi may mga ganyan eh. Bawa, galing siyang San Miguel Corporation. Siya may access ng top secret information, lahat ng information kung bakit masarap yung alak ng San Miguel, ganyan. And then later on, nag-resign siya. Nung nag-resign siya, nag-apply siya sa corporation na same na nag-offer ng same beverages. So, tinitingnan din kung pag-apply niya ba doon, ikakanta niya ba yung trade secret ng San Miguel Corporation na mas mag-i-improve tong bago niyang kumpanyang inano. So, pag ganun kasi, pwedeng kasuhan. Kasi parang kinakanta mo di ba? So, that's also proprietary information. Ito na trade secret. Ito na yung sekretong malupit na formula kung bakit masarap ang pagkain at gravy ng Jollibee. Ito ang sekretong malupit kung bakit masarap ang San Mig Apple. Diba? So, pag nakanta yan, pwedeng gagayahin ng iba. Bakit magaling maglinis ang sabon ng Tide at Ariel kumpara sa ibang sabon? Ano ba sikreto ng Breeze na powder? Mga ganyan-ganyan. Pag trade secret consists of any formula, pattern, devices, or compilation ng mga impormasyon na ginagamit ng isang business na pwedeng kapag nahawakan ng ibang tao ay magkakaroon sila ng opportunity para gamitin nila yon laban sa kanilang kakompetensya na hindi nila alam kung paano gamitin yon, 'di ba? Mas mai-improve nila. Halimbawa, yung sabon na Tide na lang, 'di ba? Yung nangyari noon na kuha yung trade secret, kinopya lahat. Tapos, syempre ang laki ng lugi ng Tide noon. Kasi kinopya talaga yung mismong product nila, tapos mas na-improve pa, mas maganda pa nga daw yung dati. Medyo may iba lang, pero same packaging, same pangalan, halos same yung amoy, same yung powder, and then track ang ginagawang ganun, 'di ba? See, gano na dapat sa sales mapunta ng Tide, ibang company yung makakapagkaroon ng sales, ganun, because of nakopya yung trade secret.
trade secret din, ito yung formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating, or preserving materials, pattern for machine or device, or a list of customer. Kapag trade secret, ito yung process or device for continuous use in protection of the business. Kasi pag ito na kompromisa ang trade secret, patay, di ba? Ang negosyo. Kasi yan ang pinakasekretong malupit kung bakit successful ang isang company, di ba? Ano yung mga ingredients, di ba? Ganyan. Pag patent naman, ito yung grant na ginibigay ng gobyerno sa isang inventor para ma-secure niya yung exclusive right niya na magamit o mabenta yung invention niya sa mahabang taon. Patent, kunwari, patent ng Tide. Hindi pwedeng gagayahin niya ng Dali na may sabon na same color, same na orange, yellow, blue, white. Tapos, ang gagawin niya, Tida. Diba? Dinikitan niya lang, no? Tida or hindi mo pwedeng gamitin yon. Sabi mo, hala ma'am, bakit bawal? Hindi naman namin ginaya na Tide talaga. Ginawa lang namin Tida. Pero the moment na ginaya mo yung buong, diba, logo, color, diba? The patent is protected. Yung mismong color, mismong brand, protected yun. In-invent ko yan and no one could gonna use it almost the same way, diba? Kahit nga pinalitan nyo yung Tide pero same ng logo and color combination, diba? Bawal din yun kasi it's protected under the patent. Kaya nga, diba, yung Dali ay pinag-force nilang stop ng operation, diba? Noon ko pa napansin yan nung pa yun, sabi ko, bakit tong bakit itong sabon na like, no, not sabon, the toyo and suka, diba, dato puti, pero parang dato sultan ba yun or ganun, and the same color, halos, ang suka nila, green and white, and then ng toyo nila, pula and yellow and black, diba, halos same. Hindi lang yun, pati yung juice nila na tang, ginawa lang nilang picture, pero same color. Kasi parang German ata owner yan or sa ibang bansa yan. Even though yung kanilang mga products and inaangkat daw kaya medyo mura, ganyan. Sabi ko, di ba mayroong law dyan? Sabi ko, sooner or later masisilip to kasi halos lahat talaga ng mga, although it's mura. Pero halos kopyang-kopya binabago lang yung pangalan. 'Di ba? Kung papunta kayo sa Dali. Tapos yung copy ko nila, yung Juan copy, 'di ba? Pero ang color pareho ng Nescafe. Iba lang yung lasa pero yung pagkakakopya ng logo and color, 'di ba? Kaya nga 'di ba, pino-force may kaso sila. Si bawal 'yun, it's protected under patent. Risk management, alternatives and strategies. Risk, 'di ba? Potential 'to na pwedeng may masira o mawala sa isang asset. Yung level ng risk ay combination ng dalawang factors. Una, yung value na nilagay sa isang asset ng isang owner and the consequent impact adverse effect of the loss or damage. Na yung asset ay pwedeng magkaroon ng specific na kahinaan na pwedeng ma-exploit sa isang particular threat. Pag risk management, there's always a risk class. Merong laging risk ang isang asset o isang bagay, but it's on how we going to manage the risk correctly. So, ang risk management, ito yung proseso ng pagpili at pag-implement ng security countermeasure para ma-achieve mo yung acceptable level ng risk at an acceptable cost. Pag risk analysis, ina-analyze mo yung risk, diba? Ini-include mo yung examination ng kahinaan, yung probability, yung tsansa, at critically ng potential threats na mangyayari, include yung natural and man-made risk. I'm gonna give an example. For instance, sa isang company, diba? Magandang ng risk. Like, kunwari, risk na sa personnel, sa mga tao. Kasi yun talaga weak na security sa lahat, yung mga tao mismo, diba? Katulad na lang sa ID system. Ito na lang, kunwari sa isang school, isa lang yung gwardiya. Ang school ay may entrance sa harap at likod, diba? Isa lang yung gwardiya. Ito ang gwardiya ay 1% lang
ng total prod or total na 1% to 10% lang yung sahod niya sa total sum ng project or lugar na binabantayan niya. 1%. Kunwari, ang binabantayan niya nasa 26 million, siguro ang sinasahod niyan is nasa 20 mil lang o 15 mil. Ganyang kaliit. Ang laki-laki ng responsibilidad na nakalagay sa gwardiya, pero ang laki-laki din, pero ang liit-liit lang ng sahod niya. And that's reality, di ba? So, I'm not gonna talk with the reality. I'm gonna talk with the practicality. Example, malaking school. Walang bantay sa likod, may bantay sa harap. Nag-iisang gwardiya. Pero may kapalitan naman siya, di ba? May kapalitan siya. So, dalawa silang gwardiya. Pero per shift, isa lang talaga. At trabaho niya magbantay for the whole campus. May risk eh. May risk na pwedeng magkaroon ng papaso. Kasi walang ID system. May ID system nga, pero hindi na isa-isa yung pagpasok. Yung entry at pagpasok ng mga bata at ng mga tao. Sinisita niya lang na pag walang suot na lanyard na ID, wag ka pumasok, wala kang ID. Ganun lang, as simple as that. Pero hindi sobrang natututukan. May mga times talaga na nakakadaan kahit walang ID. Doon pa lang, risk na yun eh. Ang pinaka problema dyan, baka may pumasok na outsider. Tapos, yung outsider na yun ay may hawak, simba ko, wag naman, may hawak na, sabihin na lang natin sa safe para hindi nakakatakot, may hawak na itak o kutsilyo at naga na lang ng kung sino-sinong tao doon. Diba? That's the risk. Ito pa, isang risk. Sa man-made yan, natural risk. Yung building. Yung building na dati pa tinayo, kasi ang semento kasi, usually ang expiration yan, depende sa pagkakagawa, is 100 years. Matagal naman bago ma-expire ang semento. May isang school na more than 100 years na siyang nakatayo kasi as the kwento of the mga dati pang tao, wala pa daw sila dyan sa lugar na yan, is school na siya. And then binili siya ng company para gawin ulit na school kasi nalugi yung unang school eh. So, gawin natin maiksi yung kwento, luma na yung building, may mga crack na sa loob at may chance na pagkaroon ng malakas na lindol, kukulapse yung building, maraming mamamatay. Simba ko. That's natural risk. Diba? Ina-analyze mo risk. And it's how to on you with the risk management. Laging may risk sa lahat ng business at company. Laging may risk class. It's on the security officer. Kasi pag CSP ka, diba? You're certified security professional and security officer, diba? Usually, ang security officer is ang CSP. Pag security officer ka, you know how to manage the risk because you know how to identify the risk. And you know how to analyze the risk. Diba? Adversary, nire-refers to any individual, group or organization, or gobyerno na nagkakandak ng activity or has the intention o capability na mag-conduct na activities na detrimental sa individual, private, or government entity. Una, vulnerability. Asset. Ang asset, hindi siya yung, puwet bong laki, asset yan. Ang ganda ng mata mo, asset yan. Haba ng buhok mo, asset yan. Alam mo, payat mo, asset ka siguro ng pulis. Hindi ganun yung asset, no? Depende kung paano ginagawa. But asset, for the purpose of this subject, is kahit na anong information, facility o material or information o activity na merong positive value sa nagmamay-ari, whether it's ang nagmamay-ari dito ay isang tao, private o yung mismong gobyerno. Basta may positive value siya, asset siya. Pag probability, tsansa na pwede magkaroon ng pagkalugi o pagkasira o pagkawala. Pag critically, ito yung impact ng pagkasira na nalalaman in terms of finance, sa pera. Pag vulnerability, ito yung kahinaan na pwedeng ma-exploit by an adversary o ma-exploit sa ibang tao para magkaroon ng access doon sa asset. Example na lang yan, walang guard na maayos dun sa school. Paano kung
Yung weakness na yun eh. May vulnerability na doon kasi may weakness na doon sa guarding system. Paano kung biglang luuban yan at pag nanakawin yung mga mahalagang gamit o mamahaling gamit sa school? Nagkakaroon sila ng access doon sa asset. Asset ay may positive value sa may-ari. Okay? Risk management alternatives and strategies. Yung, di ba, there's always a risk. Paano mo manage? Paano mo yung pagmamanage, ano yung mga strategy at ibang mga alternatibo doon. Una, risk reduction. Kasi sabi ko nga, hindi mo matatanggal ng risk, pero at least mababawasan. Risk spreading. Halimbawa, malaki yung risk sa isang area, why don't you spread it para mas maliit na yung risk, di ba? Risk transfer. Risk self-assumption. Ito lumalabas to sa board exam, pero in terms of yung scenario yung relative critically, ganyan, relative vulnerability, yung mga security hazards, pero it's depend on how it going to use in a sentence. But let's go with relative critically. Nagpe-pertains to sa kahalagahan of the firm with the reference to the natural economy and security. Example nito yung mga gasoline deposit, communication, transmission lines, and power plants. Mahalaga siya para magkaroon tayo ng matatag na natural na ekonomiya at security. That's relative critically. Pag relative vulnerability, ito yung susceptibility ng isang planta o establishment na masira o mawala. Disruption of operation o matigil yung pag-operate dahil sa mga iba't ibang hazard. Example dito, yung location ng building. Halimbawa, dati pala siyang dagat o pala isdaan, tinambakan lang, tapos tumataas ang tubig, magkaroon ng crack, so on and so forth. Diba? Yung machines, diba? Overuse and mali yung use, biglang sumabog. O presence ng mga possible na poison dahil hindi educated yung mga nagtatrabaho sa particular na pabrika na yon. Nalason lang din sila ng sarili nilang diba? So that's relative vulnerability. Sorry, I'm nabubulol. Security hazards. Ito ay isang kahit na anong akto o kondisyon na pwedeng magresulta ng pagkokompromiso ng mga impormasyon, pagkawala ng buhay, sira o pagkawala ng mga property o kagamitan o pagkasira ng objective ng mga installation. That's security hazard. Sabotage. Lagi natin napapakinggan sa teleserye, sinabotahe mo ang plano ko. Walang yaka, ganyan. Sabotage, deliberately, pinlano, talagang inintent na sirain yung property o equipment. Sinabotahe talaga. Diba? Espionage, pang-iispiya to. Ito yung activity ng pang-iispiya. O paggagamit ng pag-iispiya. O paggamit sa ispiya para makakuha ng mga sikretong impormasyon at malulupit na impormasyon na pwedeng ikasira ng isang kumpanya o ikaganda ng kumpanya ng kalaban. Hazard to kasi pwede malaman ng mga tao yung mga confidential information nyo, di ba? Or procedures ng mga certain organization or business establishment. Diba? Napakalawak nito di ba? Kasi kung hindi mo man, kasi kunwari na lang ganito kalaban mong kumpanya, magandang kalabang kumpanya. Basta, kunwari na lang ganito. Wala kang mahanap talaga kasi pulido talaga. Kunwari, gawin na lang nating mas maliit. Kunwari, parisan. Magkatabi kayong parisan. Ang laking insulto sa'yo na mas maraming bumibili ng pares doon sa katabi nyo na magkatabi lang naman kayo. Diba? Alam mo yun, nakakabuisit, diba? Ang laking insulto na, ba't kayo pumunta dito? Dalawa naman kami, diba? Siguro napiko na siya, ganyan. Tapos, nagpapadala siya ng mga kamag-anak, kumain nga kayo sa parisan na yan. Ano bang sikreto niyan? Ganyan. And then, bumalik sa'yo yung mga kamag-anak mo, sabihin nila, ang sarap-sarap kasi ng pares pala nila. Sobrang mura, ganito, ganyan. Kaya pala, dami-dami bumibili, ganyan. In short, wala talaga kayong malaman na impormasyon
na pwedeng ikasira ng produkto nila. Diba? Yung pinadala mong espiya, nalaman ng espiya na itong may-ari pala ng parisan na yun, na trending, ay marami palang babae. Tapos, mga 10 babae siguro, wag na lang babae, hindi yun, common na yun sa lalaki. Nalaman niya na yung pala, yung may-ari pala ng parisan, yung lalaki pala nun, ay bakla. Yung palang lalaki ay meron palang jowang bata na college student na lalaki na poging-pogi. Di ba? Hindi mo man nasira yung mismong product nila kasi sobrang sarap, pero nalaman mo naman na meron siyang baby boy, 'di ba? Na bakla pala siya. Ito ginawa niya, kinalat niya yung chismis, 'di ba? Nagalit yung asawa, nagalit yung mga anak, nagkasira sa negosyo. Syempre na rin yung mga customer na, bakla pa. Sabi nga nila, kung hindi mo matira sa serbisyo, tirahin mo sa dignidad. Kasi yung dignidad niya, yung reputation niyan is parang buhay niya na yan. Diba? Pag nasira ang reputasyon ng tao, tuloy-tuloy yan. So, dire-diretso, no? Pag pilferage, pag nanakaw yan, diba? Wari ko, construction worker ka, nanghingi ka ng bale sa foreman o sa engineer, di ka pinabale, ang ginawa mo, ninakaw mo na lang yung bakal tsaka pako. Diba? Dahan-dahan, everyday, nakaw mo 1/4 para di halata, o sa 4 days yun, naka 1 kilong pako ka rin, magkano din yun? 40 din yun, di ba? 50. Pilferage, ito yung pag nanakaw ng mga maliliit na bagay na may maliliit na value at ginagawa mo to araw-araw na. So, nakakarami ka na nga. Subversive activity, ito yung mga activity na dinesign para, alam mo na, mapatalsik ang gobyerno or katulad ng mga ganong activities para ma-overthrow yung government or other institution. Wala itong pinagkaiba sa company. Pinapatalsik nyo yung CEO o COO, di ba? Ito yung resulta ng disruption ng normal operation ng institution or organization. Dahil pinatalsik nyo na yung CEO, yung mismong normal operation ng kumpanya naapektuhan, di ba? Pinatalsik nyo yung CEO kasi kabit niya pala yung bagong hire na meron naman palang asawa, ganyan-ganyan. Diba? Parang teleserye, no? Security survey, ito ang inyong exam sa akin. Ito yung final nyong gagawin sa akin para pumasa. I-security survey nyo yung school natin, ha? Basic instrument for determining the security vulnerability. Critical on-site examination and analysis of industrial plant, business, home, or public-private institution done to assert the facility current security status. So, ito basic lang yan para malaman mo yung kahinaan ng isang kumpanya o isang lugar in terms of security at maibigay niyo yung tamang dapat gawin para ma-improve yung security. Okay? That's the security survey. Security inspection. This complements the security survey. Pandagdag information do sa security survey, di ba? Ini-inspect mo para ma-prevent na yung pagkawala ng mga company properties. Kasama dito yung check ng degree ng compliance sa recommended countermeasure and determine the effectiveness and adequacy of countermeasure which in effect. So, di ba nagbigay ka ng security measure, ay ng security survey. Tingnan natin, tas in-apply niya. Kung ginawa ba, magsi-security inspection ka, di ba? Or pwede rin naman, bago mo magawa yung security survey mo na ipapasa sa akin, magkaroon muna kayo ng security inspection. Security investigation, ito yung planado, organisadong pagkakaalam ng mga katotohanan at facts para malaman mo yung mga specific loss or damage sa isang asset dahil na sa threat, hazard, or sa mga hindi naman siguradong kondisyon. So, that's it. Oh my gosh, tapos na ako. Yun. So, this would be the part 2. So, it was probably the second day ng klase natin. So, alam niyo naman, di ba? So, gusto ko kayong matuto. Pero I have you to make it ready because security survey is your project to me. Okay? And it's part of the, di ba? Para mas na-apply nyo, di ba? Pwede nyo re-apply sa bahay nyo, di ba? O kaya magkakaroon kayo ng, in the future, di ba? Mas marunong kayo mag-security survey. And that's it. Thank you so much. Don't forget to
Comment your name para malaman natin yung mga pumasok today or hindi. So, attendance is must. Okay, thank you so much. I hope na marami kayo natutunan and claim it. Magiging R-cream kayo. So, yun. Bye-bye. Thank you so much.